Magandang araw Pangasinan at magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Supply ng bangus sa Dagupan, tiyak umanong sapat ngayong summer. Bangus Festival, formal nang binuksan. Gilon-gilon o dalan, inulan. Isang 68 taong gulang naghinang, nagtapos ng kursong BS Criminology. Sa hashtag Summer360, ating pasyalan ang mga natatagong ganda ng Bulinaw, Pangasinan. At bagong Google feature, alamin sa Teki Muna. Bagamat mataas ang demand ng bangus ngayong summer, tiniyak ng City Agriculture Office ng Dagupan na sapat pa rin ang supply nito. Ang ulat ni Sylvester Aquino. Kung bangus ang pag-uusapan, hindi magpapaiwan ang bangus Dagupan. Kilala ito sa kakaibang lasa at itsura. Dahil dito, nabuo ang selebrasyon ng Bangus Festival. Ayon kay Emma Molina, head ng City Agriculture Office, hindi apektado ang produksyon ng bangus sa lungsod sa kabila ng pabago-bagong panahon. We're not affected so much by the very sudden changes in temperature. However, we still advise our operators to be conscious and at the same time to be observant on the stocks that they have in their culture areas, in the ponds especially. Bagamat hindi apektado ang produksyon, posible umanong tumaas ang presyo nito kumpara sa nakalipas na taon. Isa umano sa mga kaapekto ang klima at ang pangailangan ng maraming mamimili. Kasabay pa nito ang selebrasyon ng Bangus Festival ngayong Abril. Ngayong taon, yung target kasi is about 700 grills. So at 5 kilos per grill, that will require about 3,500 pieces or 3.5 tons. Samantala, tiniyak rin ni Molina na hindi magkukulang ang bangus na gagamitin para sa kalutan at dalan. Isa sa mga highlights sa Bangus Festival na gaganapin sa ika-30 ng Abril sa De Venecia Extension, Dagupan City. Inaasahang libu-libong bangus ang iihawin at pagsasaluhan ng mga dadalo sa naturang selebrasyon. Sylvester Aquino, Pangasinan Watch. Formal nang binuksan ang Bangus Festival 2015 nitong Huwebes. Bagamat inulan ang kasiyahan, tuloy-tuloy pa rin ang gilon-gilon at dalan. Narito ang ulat ni Babylin Pereras. Saang libu-libong manunood sa pagbubukas ng Bangus Festival sa Dagupan City. Isa sa inabangan ay ang gilon-gilon at dalan kung saan nagpagalingan sa street dancing competition ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Bagamat tirik na tirik ang araw, hindi ito alintana ng mga mananayaw, maging ng mga manunood na kanya-kanyang pwesto para makahanap ng magandang view sa mga performance ng mga mananayaw. Ilang minuto bago umpisahan ang street dancing parade, bumuhos ang malakas na ulan. Hindi pa rin nagpatinag ang mga mananayaw maging ang mga manunood. Sabi nga nila, the show must go on. Tuloy pa rin ang kanilang pagindak sa gitna ng kalsada kahit basang-basa na sa ulan. Sa bandang huli, tinanghal na panalo ang Barangay Pantal. Babylin Pereras, Pangasinan Watch. Inulan man ang gilon-gilon o dalan street dancing competition, hindi pa rin nagpatinag ang mga manunood, lalo ng mga kalahok. Sa huli, itinanghal na panalo ang Barangay Pantal. Ang ulat ni Nikki Pasiliao. Hindi napigilan ang kasiyahan ng Bangus Festival kahapon sa kabila ng masamang panahon. Dahil libu-libong tao ang dumagsa sa gilon-gilon at dalan kahapon. Pinangunahan ito ng mga opisyal ng lungsod sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez. Kasama rin ang Drum and Bugle Corps ng University of Luzon. Nilahukan ito ng iba't ibang barangay sa Dagupan. Hindi may tago ng mga manonood ang ngiti dahil sa pananabik sa mangyayaring kompetisyon. Sa huli, tinanghal na 4th placer ang Barangay Tapuap, 3rd place ang Barangay Karanglaan, 2nd place ang Barangay Tubong, 1st place ang Barangay Lukaw. Nasungkit muli ng Barangay Pantal ang pagiging kampyon. Sila rin ang napili silang special awards gaya ng Best in Costume, Best Choreographer at Best in Street Dancing. Samantala, nakisaya rin ang kapamilya love team na sina James Reid at Nadine Lustre. Nikki Pasiliao, Pangasinan Watch. Kilalanin naman natin ang isang ginang sa Dagupan City na nagtapos sa kursong BS Criminology sa edad yan ng 68. Ang ulat ni Sylvester Aquino.
Isa na siguro sa pinakamasayang yugto sa buhay ng isang estudyante ay ang araw ng pagtatapos. Ito ang hudyat ng pagsimula ng totoong buhay. Sa Dagupan City, isang 68 taong gulang na ginang ang nagtapos sa kursong criminology sa isang universidad doon. Siya si Maria Sabina Calica Burju. May 3 anak at may 7 mga apo. Sa kabila ng kanyang edad, di siya nawala ng pag-asang makatapos sa kolehiyo. Ang kanyang sikreto, determinasyon at pagsisikap na abutin ang pangarap. Without education, you're nothing, because you don't have the motor brain. Don't work. You always step down. You always be backward. So the only thing, you have to step forward, and then you have to challenge. No, you don't have book. Go to the library. You have learn many things. You have to learn many things all over the world. No, if you go inside the library, you're somebody. Naniniwala siyang malaking bahagi sa pagkatao ang pagkakaroon ng edukasyon dahil kahit saan mapunta, ito ang magiging sandata sa mga pagsubok at anumang pagdadaanan. Anya, kailangang maging matatag at disiplinado upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay at makatapos ng pag-aaral. The thing is, you have to think first before you go somewhere. No, you have to first step. What you gonna do? Go to the left or go to the right? You're gonna get married, nothing happened. You go to school, something happened. So you have to climb. You have to hold the vine and go on top. Ayon sa kanya, sa bawat desisyon na gagawin, kailangan pag-isipang mabuti at huwag maging padalos-dalos. Siya ang patunay na walang pinipiling edad ang edukasyon. Because you know what's good and what's right. There is always there. The sample is always there. So you have to think. You must be strong. Self-education, self-discipline, and self-control. Bagamat tapos na siya sa kolehiyo, di pa siya titigil sa pag-aaral dahil may plano pa siyang kumuha ng master's degree in public administration. Sylvester Aquino, Pangasinan Watch. Samantala sa ating hashtag Summer360, kung naghahanap man kayo ng pasyalan ngayong mainit ang panahon at pansamantalang iwan ang init ng syudad, pasyalan natin ang Bulinaw, Pangasinan. Sa ngayon, pwede nang ma-enjoy ng mga turista ang mga natatagong ganda ng mga kuweba at coral beds na sa Bulinaw lang matatagpuan. Ang Bulinaw, kung saan makikita rin ang kalapit na West Philippine Sea, ay may populasyong aabot sa 75,000. Mula sa Maynila, mula 4 na oras na biyahe ang kailangan para makarating sa lugar. Isa sa mga pwedeng pasyalan, ang 406 years old na St. James Church na pinaniniwala ang pinagdausan ng kauna-unahang misa sa Pilipinas noong 1324 ng mga Franciscan missionary. Mas nauna pang araw ito noong 1521 sa Limasawa sa Leyte. Picture taking muna sa Cape Bulinaw Lighthouse, saka maligo sa Malaboracay na Pater White Sand Beach. Pasukin ang mga kuweba gaya ng Enchanted at Cindy's Cave at libutin ang Balingasay River at marami pang iba. Sa susunod, pasyalan naman natin ang Burgos, Pangasinan. Sa mga fanatic naman ng mga bagong gadgets at application, tech ka muna dahil may bagong feature ang Google. Naglunsad ang Google ng isang bagong feature para mahanap ang iyong nawawalang smartphone gamit ang iyong desktop sa pamamagitan lamang ng paggamit ng Google Search. Pinadali ng Google ang proseso ng paghahanap ng iyong smartphone sa pamamagitan lang ng pag-type ng Find My Phone sa Google Search na dati ay kailangan pang gamitan ng Android Device Manager tool para malocate ang iyong Android phone. Bago gamitin ang feature na ito, siguraduhin na ang iyong Android device ay mayroong updated na Google app at ito ay konektado sa internet. Pagkatapos mag-login sa parehas na account sa iyong browser, i-type lamang ang Find My Phone sa search bar at bahala na si Google na i-locate ang iyong telepono at ito ay ipapakita sa mapa. Kung ang iyong telepono ay malapit lamang sa iyo, pwede itong patunugin ng Google. At yan ang mga balitang aming nakalap. Hanggang sa susunod na edisyon, ako po si Roland Umangay at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.